Banana oomph, 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 banana oomph, 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 oomph. Magandang araw sa inyong lahat and welcome to UPTV Online Profile Student Edition, the show where great students share their greater stories. Ako nga pala si Janine Saplahio at samahan niyo akong kilalanin ang isang student leader kung saan ang mga accomplishments niya ay naging makabuluhan hindi lamang sa ating universidad kundi maging sa ating bansa. Ika nga nila, with great power comes great responsibility. Now let us know someone who has both great power and great responsibility kung saan ginamit niya tong dalawang bagay na to para isulong yung advokasya niya. Let's watch this. Jules Giang is a USC counselor of UP Diliman and a fourth-year BA Public Administration student. In his junior year, he became the youngest chairperson of the National College of Public Administration and Governance. During his term, he convened the first National Congress on Good Governance, which is now an annual event. Jules is also part of the UP Paralegal Society, which conducted the controversial survey on the Corona impeachment trial. A firm advocate of good governance, Jules Giang. Welcome, Jules Giang, dito sa UPTV Online Profile Student Edition. Maraming salamat, Janine, at sa lahat ng inyong mga kasama sa pag-imbita sa akin dito sa inyong show. And you were a student leader back nung grade school and high school sa Claret. Yes. So, paano mo na-discover yung passion mo and yung ability mo as a student leader? Way back in grade 7, actually pinilit na ako na advisor ko na subukan lang na tumakbo sa elections ng buong grade school. Kasi naging officer lang ako ng grade 7 sa class namin, then tinry lang. So, since grade 7, nagtuloy-tuloy na siya hanggang high school. Then after high school, parang na-realize ko na yung ginagawa ko sa student council, ba't hindi ko siya ipagpatuloy, ba't hindi yun yung gawin kong starting point para yun yung basis ng pag-aaral ko. Kaya kinuha ko yung public administration dito sa UP. Ayun. So, yun yung pinaka-reason behind kung bakit public ad yung kinuha ko. Nung grade 7. Okay. Kaya kahit pa paano, parang thankful ako dun sa advisor ko eh. Kasi kung hindi niya ako pinilit before, siguro, wala ako ngayon sa student council ng UP. As the youngest NCPAG Student Government Chairperson, tama ba, incoming third year ka nung nanalo ka? Ayan, ano yung nag-push sa'yo kung bakit mo pinamunuan yung First National Congress for Good Governance? Okay, yung First National Congress on Good Governance or the NCGG, ginawa siya noong January this year, 2012. 3-day conference siya kung saan more than 200 student delegates from different universities in the Philippines went here in UP for that 3-day conference. Basically, ang gusto ko kasi mangyari, and my council, nag-agree kami na bakit hindi tayo gumawa ng isang event kung saan ma-highlight yung mga theories and practices na sinasabi sa kurso namin. Kasi to be frank siguro, no, yung tinatawag namin good governance, maaaring maganda siya pag binabasa mo siya, sobrang inspiring siya para masunod siya ng iba't ibang mga tao, pero kumbaga parang hindi siya sexy sa lahat ng mga tao. Parang mapapakain ba ako ng good governance na yan? Ano bang madudulot ng good governance na yan sa hapagkainan namin? So, yun yung basic points kung bakit namin ginawa NCGG para ma-mainstream siya sa lahat ng mga tao, especially nasisimulan natin sa mga estudyante. So, thankfully, yung student council ngayon na NCPAG, itutuloy nila yon this 2013. We will know more about Jules Giang when UPTV Online Profile Student Edition returns. Oomph, oomph, banana oomph, 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 banana oomph. Welcome back to UPTV Online Profile Student Edition at kasama pa rin natin ngayon si Jules Giang. Ayan, after nung success mo ng Congress at saka yung pagkakaroon ng difference sa pagiging NCPAG chairperson mo, ayan, what made you realize na kailangan mo pang gumawa ng mas more on leadership? Ayan, tas nag-lead sa'yo para tumakbo bilang University Student Council.
Actually, hindi na siguro kakaiba sa bawat political party dito sa UP na kahit kaka-elect mo pa lang, meron na agad mga binubuong plano para sa'yo sa susunod. Well, nung naging chairperson ako ng NCPAG, summer pa lang, meron na silang mga sinasabi, so anong plano mo next year? Sana naman, ang naging basis ko nun, kung magiging maayos man yung trabaho ko, personally, kung paano mapapamuno yung buong student government ng NCPAG, kung maging maayos siya, why not? But hindi natin subukan university-wide, but hindi natin subukan na yung advocacy sa sinulong sa NCPAG, but hindi natin siya palawakin sa buong UP. And thankfully, naging maganda naman yung feedback ng constituents namin sa NCPAG at yung feedback din ng iba't ibang mga student councils at iba't ibang students from other colleges. So, I took the challenge. I faced the challenge to run in the University Student Council, and thankfully now, napagbigyan tayo ng ating buong student body na isulong din yung good governance through different projects. Ayan, yung advocacy mo for good governance, paano mo, as a youth, diba? Ano yung mga steps na ginawa mo para ma-engage din yung ibang youth para sa advocacy mo na yun? Well, now in the USC, kakatapos lang din ng alternative classroom learning experience the other day, August 22. Kung mapapansin nyo, yung naging theme natin this ACLE is the Pinoy Bibong Botante or the youth participation in the 2013 elections. Personally, naniniwala kasi ako na para ma-mainstream agad itong tinatawag natin good governance, nandun kasi yung element ng citizen participation. And yung concrete way para makita natin citizen participation is through the elections, through voting. Kasi it is true, di ba? Tayo bilang mga UP students, we're being critical with the government. Ang dami nating mga napapansin sa iba't ibang mga flaws ng government. And that's all right. Pero hindi, para sa akin bilang isang student ng public administration and governance, hindi maganda na comment ka lang ng comment, reklamo ka lang ng reklamo, pero wala ka namang pinopropose na mga solusyon. So, with the our campaign for the youth participation in the 2013 elections, hindi lamang natin sila ini-invite o ini-encourage na bumoto, kundi nandito na rin sa programang ito, buong programa na to, na himukin din sila na maging matalino at mapanuring botante. Ayan, so ano yung impact naman ng youth participation sa advocacy mo? Youth participation sa advocacy ng good governance. Kasi, tingnan natin na lang as an example si Secretary Jessie Robredo na yung na pumanaw nga, no. So isa siya sa pinaka mabuting halimbawa ng good governance na hindi, sa tingin ko na hindi ganoon na-appreciate ng lahat ng tao. Tingnan nyo ngayon kung kailan nawala na siya, doon lang siya na-appreciate. So ito yung isang bagay na gusto natin ma-realize ng mga tao, especially ng mga kabataan, na itong good governance na ito, maaaring hindi pa natin siya alam sa detalye kung paano natin siya maintindihan, lalo na ng iba't ibang ng ating mga kababayan. Kung magsisimula ito sa mga kabataan, tayo bilang masuzante pa lamang, kung tayo mismo yung magtuturo sa ating mga kasamahan, sa ating mga komunidad, sa tingin ko mas magiging malaking impact nito sa later on mismo. Ayan. So, Jules, as a student leader, meron ka bang, halimbawa, umalis ka na sa university natin, ano yung gusto mong maalala sa'yo ng mga kapwa-scholar ng bayan natin? As a student leader ba, or ibang tao, or simpleng taong Jules Giyang lang? Well, sinimula ko na rin naman yung efforts ko ever since first year na nagpapaka-vivo siguro ako para magsulong ng advokasya na nakita ko sa NCPAG. Kasi, yung marami akong mga friends na parang nililabel nila ako parang good governance guy, parang GG. Well, personally, it's a challenge. Kasi lahat naman ng mga sinusulong natin ng mga advokasya, hindi naman siya totally magre-reflect agad sa isang tao. Ano siya, mahabang proseso siya at hamon din mismo doon sa grupong nagsusulong na yun. So yung good governance na yan, at as in sa pinaka-basic point ng pag-a-attend ng class ng maaga, ng hindi pangungopya ng assignment, ganun siya eh. Kasi kung sa maliit na bagay, nangungopya ka, what more sa malaking bagay na pwede mo siya ma-apply. So ito yung mga basic challenges na hinaharap ng mga advocates ng good governance. And for the whole, the general aspect, siguro in the University Student Council, we want transparency and accountability. So ito yung gusto natin na makita sa konseho ngayon ng USC at sa lahat ng mga local councils na dapat wala tayong tinatago sa mga mag-aaral natin. So it's a challenge, pero if everyone will cooperate, I think we will succeed. Ayan,
Thank you, Jules Giyang, sa Thank you pagsama mo sa amin dito sa UPTV Online Profile Maraming Student salamat, Edition. We just had a wonderful and fruitful talk with Mr. Jules Giyang. Ang kasabihang with great power comes great responsibility ay hindi lamang para sa iilan. Dahil lahat tayong mga estudyante at mamamayan ay mayroong great power and responsibility upang magdesisyon na baguhin ang bayan. Ako si Janine Saplahio at ito ang UPTV Online Profiles Student Edition.